Mahilig ka ba mag-online shopping? Now, bumibili ka ng mga smartphone, mga laptop, mga gadget, online. Yung mga items na medyo may kamahalan. Now, if you're one of them, then this video is just right for you. Papakita ko sa inyo, what are some of the safe shopping tips pagdating sa online. Kasi there's a lot of platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, mga online selling platforms, pero hindi sila 100% safe. Meron pa rin mga scammers na hindi natin nalalaman. Pero papakita ko sa inyo kung paano natin malalaman. So, stay with me after this quick intro. Now, ang dami sa atin bumibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Those are probably three of the most popular platform other than yung mga AliExpress, Alibaba, Taobao, and some of the others na hindi na natin masyadong kilala, Amazon or what. Pero we'll just focus on Shopee, Lazada. Kasi itong dalawang platform to is two of the biggest ones here in the Philippines. Especially Shopee, medyo mas marami ako nakikita mga kalokohan sa Shopee. Now, first things first, pag sinabi mo mga Shopee Mall, Laz Mall, akala mo ba safe na safe nga ba talaga? Where in fact na yes, it's much safer compared sa mga regular na sellers. Yung mga Shopee Mall and Lazada Mall, sila yung mga authenticated, Isipin mo na lang parang may blue check siya sa tabi ng kanilang shop. Ganun, parang verified sila. But did you know, you just have to pay a fee, certain fee, para magkaroon ng blue check na yun. Parang meta-verified. Ganun lang, magbabayad lang ako monthly fee para magkaroon ng blue check. Para mas kampante lang ang iyong buyers. Pero sa mentality nila, matalino sila compared sa'yo. Magbabayad lang ako ng certain fee. Mas marami naman ako masascam. Bawing-bawi naman yung fee na binabayad ko kay Shopee and Lazada to get that verified badge. Now, I've been using these two platforms for one of the longest time and nakikita ko yung mga differences nila, kung bakit nga ba na mas mura tong seller na to compared dito sa seller na ito. And bakit parang out of this world naman yung mga comment section dito. Kaya napaulit-ulit mga pictures, pero different names na nagko-comment. Iisa-isahin natin yan, Para makita nyo na, medyo nakakapagtaka tong seller na ito. Medyo dapat natin iwasan. Para hindi ka ma-scam mismo, di ba? I mean, rather than going through the hassle na mag-refund, return, and whatever, syempre, it takes a lot of time. Kasi stress ka pa sa kakaisip, mas maganda iwasan na lang natin yung mga ganitong klaseng seller. So, simulan natin. This is one of the samples na papakita ko sa inyo, So, nag-search ako sa Shopee, Infinix GT30 Pro. Now, ang daming lalabas yan. Normally, mga first few are good. Pero magtataka ka kung bakit ito, like this one, may Infinix official store siya sa kanyang picture. Pero ang kanyang presyo is way lower than that sa mga Infinix na shop. So, pakita ko lang sa inyo, This is Infinix na shop mismo. Makita mo, Infinix official store. And ang presyo niya is 16,000. Now, if you go back and if you check this one, yung kaninang pinakita ko sa inyo, this one, ang baba niya, So, let's open to Windows para makita lang natin, So, this one, magtaka ka sa mga ganitong pangalan na seller, And the price is way, way, way lower compared to sa original na 16,000 pesos, So, doon pala magtaka ka, you do not know kung anong darating sa'yo na smartphone. Now, you can go down and check doon sa kanyang comment section. So, magtaka ka na, So, lahat yan, 5-star, 5-star, 5-star. Pero mga pangalan nila, magtaka ka, bakit ganito, Hindi matino yung mga pangalan. So, magtaka ka na, Lahat sila, sasabihan, maganda, runs fluently, screen touch is responsive and accurate. Pero mga pangalan nila, magtaka ka ganito pangalan, di ba? Magkakasunod-sunod pa dito, di ba? July 25, July 26, July 25, So, doon pa lang guys, medyo magtaka na kayo, So, this is one of the red flags na tinitingnan ko. Masyado siya mababa, tapos lahat ng comments sa comment section, mataas, di ba? I mean, lahat sila happy. Ito, it's another sample. Yan, 3,741. Meron siya Infinix official store na, na badge, Pero magtaka ka, bakit yung seller ganito pangalan, Rating siya 316. Mataas. Response rate 93. 23 months ago. So, 23 months siya nang loloko. Diba? If we scroll down, may product description naman siya. Diba? Ayan, magtaka ka na. Yung mga username, siya uli, nakita mo kanina. So, this is the same buyer. Si TWC I8AQM3 is the same as this one. Diba? Same buyer, dalawa binilhan mo. Diba? I think it's highly impossible naman na bumili ka from two sellers. Magtaka ka na. And
no? Di ba? Mga username nakakapagtaka, di ba? So, those are some of the red flags. And ang dami niyang comments, ha? Yan, di ba? No? Ito yung tunay. Pag may makita kayong mga asterisk, pagtaka na kayo tapos may 1 star. Ito yung mga tingnan ninyo, mga 1 star. Replica phone, no true gaming feature, lagi, fake display and OS. Diba? Useful as a burner phone. Yan. Counterfeit product, item not as described. Yan. Bad. Phone is junk. Yan, you get what you pay for. Yan. So, magbasa kayo, matuto kayo magbasa sa comment section, no? Ito nagsasabi lahat counterfeit product. So, that's one of the red flag, no, na pinakita ko sa inyo na magtaka kayo, bakit sobrang baba na kanyang presyo? Kapag tinignan naman natin sa counterpart natin sa Lazada, it's the same din, no? Magtaka ka kung bakit ng Camon 40 Pro ang mura, 3,600 plus. Tapos yung pangalan ng seller, nakapagtaka din, no? MBW 88 HHF KPW Mall. Grabe, no? Magtaka ka. Pero yung ito naman, at least realistic naman sa niya na meron siyang 1 review pero 1 star lang. So, alam na natin na this is not legit. Very obvious na siya. Now, the next one, yung sinasabi kong last mall na badge like this one na most likely feeling ko na binili, no? So, let's get for example si Xiaomi 17 Pro Max. Itong phone na ito is si China ROM phone. And two of my trusted na sellers dito, ang bentahan nila roughly nasa 49,999. So, like this one, si Global Online. So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung presyo ni Global Online Mall. So, ang kanyang Pro Max 512 is 50,000 pesos. Tapos, pag tinignan mo to dito sa mall na to, itong last mall na pinakita ko sa inyo. Though, verified store naman siya, pero 97% nga ng seller rating. Pero magtaka ka, no? Parang ang layo ng presyo niya. No? So, 10,000 pesos ang difference niya. Wala pang rating. No? So, walang bumili sa kanya, siguro dahil mahal. So, you have to be careful, no? Just take it with a, safety precaution lang. Kasi, I have never encountered with this seller, no? So far, ngayon ko lang din siya nakita. Sa tagal ko nang search ng mga China ROM phone dito sa Lazada. Two of my trusted is TechCode, tsaka si Global Online. Yung mga presyo nila is nasa ganun, 50,000 pesos para sa 12512. Samantala ito, hindi ko kilala na rare phone store na may last mall badge. Ang kanya 12512 is selling for roughly 60,000 pesos. So, be careful lang, no? So, I'm not saying na scam siya, pero you have to be careful kasi medyo masyado malayo kanyang presyo. Though it has a last mall na badge, just be extra careful. So, right now, tingnan muna natin dito sa Lazada. We'll check out si Xiaomi 17 Pro Max. And this one has a, pansin natin ito nasa gitna, rare phone store, may last mall na badge. No? So, this is one of my first time to see this one kasi I've been checking China ROM phones for one of the longest time here as one of your favorite tech reviewer. Itong dalawang shop, no, nakilala ko, si TechCode and si Global Online are selling it at 49,999. Nasa ganang presyohan. Pero ito, mas mahal siya ng 10,000 pesos plus may last mall badge pa siya. No? So, magtaka ka na. No? I mean, it's a bit sketchy for me. No? Even though na itong rare phone store, first time ko rin siya na-encounter, ngayon lang nakita ko sa search, no? Seller rating siya mataas, top 2 siya, and wala siyang ratings, no? Dito walang bumili sa kanya. So, wala akong nakikitang rating sa kanya. So far, ang haba ng kanyang spec sheet, pero wala akong nakikita sa kanya. No? So, kanyang 12.5 is nasa 60,000 pesos. Samantala si kilala ko, no? Marami na nabili dito kay Lenovo Global Mall. 99% ang kanyang seller rating. Okay kausap to, no? Kanyang 12.5 yan, tingnan guys. 50,000 pesos. So, it's a 10,000 pesos a difference, no? So, I'm not saying na scammer to, pero you have to be careful, no? Just be alert if you deal with yung mga ganito, no? Sinasabi ko sa inyo, yung last mall badge yan, nabibili yan, no? So, it's just like Meta verified, you can buy it, you just have to pay a fee every month or every year, I'm not quite sure, and you get that badge para medyo mas kampante sa yung mga buyers mo. So, you have to be careful. Kanina napakita ko sa inyo sobrang baba. Right now, is pinakita ko sa inyo sobrang taas naman. So, yan, nakita niyo na kung ano meron na pag may last mall badge. Not all Shopee Mall last mall badge is safe. And ito probably last one, no? One of the red flags din, like
Medyo favorite example ko si Infinix kasi ang daming mga Infinix na manloloko ng mga tinan na to si Infinix Smart 20. You see prices like 99 pesos, sulit deal siya, new arrival, and 5-star siya, surprisingly, nakabenta siya ng 5 na loko niya. And this one, Smart 20 rin, and 233 pesos, no? Mahilig yung mga taga Cavite dito, yan, Cavite. Shoutout sa mga taga Cavite, yan, no? Pare-pare sila, Dasmariñas, Cavite, pero pare-pare picture, no? Diba? I mean, medyo naka-red flag na yan. So, kita natin dito, 99 pesos nga siya, Dreambox 16. So, ito, check nyo guys, no? Using almost similar photos and exactly almost the same, nagko-comment, yan, no? Yan, di ba? Ginalingan pa niya mag-comment sa hindi copy-paste lang, no? Pare-pare yung commenter. Yan, no? I think it's just one and the same person lang na nagko-comment. Oh? Diba? May video pa. Talagang E for effort, Lahat yan nilagay na ng video. Galing. No? So, you have to be really careful. Kahit ito rin no? 233 pesos. Makita mo. Ito naman, pare-pareho din nagko-comment. Yan, no? You have to be careful with that. No? Yan. Kita niyo? Diba? Ito, kinapin na niya. 2 beses. Ito, makita niyo. Recycled ang mga photos. Ito, 2. Kita niyo? This one and this one is recycled. This one and this one is a recycled photo. So, hindi lang naman kasi nagkataon lang na same commenter. Pero there are times na different commenter, different account, pero same photos, no? So, yun yung most likely mga gawa sila magkakapag-anak, magkakaibigan, magkakabarkada, at kapwa manloloko lang. And there are times na makikita mo, there's a few extra characters dito. Pero lately, parang siguro finilter out na ni Shopee. May makita minsan may spade, may heart, may asterisk, may bungo dito, no, sa harap ng title or nasa dulo ng title. Those are definitely 100% scammers, no? So, kunting ingat lang kayo, no? So, those are some of the red flags na makikita ninyo if you're doing some online shopping. Sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, everything's alike. Now, ayun guys, nakita na ng mga tips and tricks natin kung paano makita and paano mag-trace or paano to get one step ahead para maiwasan ng mga scams sa Shopee, Lazada. And I do hope na may natutunan kayo dito kasi we are already in the age ng online shopping and most of the things we do are online. Kahit pagkain nga, GrabFood nga, di ba? Or Foodpanda. I mean, masyado na tayong digital ngayon. So, syempre, since digital na tayo, pati mga scammer and magnanakaw, digital na rin sila, tumatalino na rin sila, nagle-level up na rin sila. I do hope yung mga tips and tricks na share ko sa inyo, kaya nyo ibahagi din sa mga friends nyo na mahilig sa online shopping. Do share this video to them. And of course, kung may natutunan naman kayo dito, ano ba naman magbigay kayo ng like and subscribe dito sa aking channel para medyo maengganyo ako to continue to do videos like this one para sa inyo for safe online shopping. So hanggang dito na lang muna ako and I hope to see you on my next video.